Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga ginigilaw na taga-subaybay ng ating munting ministry dito sa Facebook online, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago, ang creator at main host ng Ayon sa Nasusulat Ministry. Kamusta po kayo mga kapatid namin at mga kaibigan na sumusubaybay at tumututok sa programang ito? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. At na-miss po namin kayo sapagkat sa isang linggo ay wala tayong broadcast dahil nga po sa nangyaring malawakang pagbaha, bagyo, at malakas na habagat na naminsala sa ating mga karatig lugar. Kasama na rin dito ang Metro Manila na siyang ating kinatitirikan ng ating bahay dito sa Marikina. No? At sa awa at tulong ng Panginoon, alam nating sama-sama po tayong babangon sa naging pinsala ng malakas na bagyo. Muli po, para po sa mga nakatutok, wini-welcome po namin kayo dito po sa Ayon sa Nasusulat Ministry. Ang inyong pong malita lingkod, Brother Denmar Santiago, ang inyong makakasama sa isang buong isang oras ng ating pag-aaral ng ating doktrina, no? Na mga issue at mga katanungan ng pananampalataya patungkol sa Biblia at gayon din sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Mga kaibigan at mga kapatid, tradisyonal, gaya po ng ating nakasanayan at nakaugalian dito po sa ating programa, dito sa Ayon sa Nasusulat Ministry, ay inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay panandaliang yumuko at hanapin ang presensya ng ating Panginoon at tayo ay magkaroon ng maikling panalangin. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin para sa ating pagpapasimula ng ating programa. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng aming mga buhay, na may likha ng langit at lupa, at lahat ng mga bagay na nangyari dito sa sanlibutan. Panginoon, pinupuri at niluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Panginoon, ay aming itinataas ang iyong presensya, Panginoon, sapagkat, Panginoon,
Tangi ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati ay nararapat lamang tangi lamang sa iyo, Panginoong Diyos ay makapangyarihan at mahabagin sa lahat, Panginoon. Panginoon, Diyos si Abraham, ni Jacob, ni Noah, ng aming mga patriarka, katulad ni David, at ni Josue, at lahat ng mga propeta, Panginoon, ang inyong bayan, Panginoon, ay nananalangin, Panginoon, sa inyo sa pagkakataong ito upang hingin, Panginoon, ang dakilang karunungang nagmumula sa langit, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, magamit po ang programang ito at ang inyo pong abang lingkod, Panginoon, sa mas lalong pagdakila sa inyong pangalan, Panginoon, sa ikalalawak, Panginoon, na kinasasakupan ng inyong kaharian sa lupa, Panginoon. Na siya naman po, Panginoon, ay mapapasuko, Panginoon, ng lahat ng mga kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mamutawi sa aking bibig, Panginoon, ay tanging iyong salita lamang, at ikaw rin po ang kanilang makita sa mga oras sa ito, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ang aming gagawing pag-aaral ng iyong dakilang salita, Panginoon, ay maging pagpapalat biyaya po sa bawat isa sa amin. Panginoon, hiningi po namin isugo po sa amin kalagitnaan ang Santong Espiritu Santo na siyang gagabay sa amin at tuturo sa lahat ng iyong tinuran po sa amin. Gayon din po sa pagpapaunawa sa amin sa iyong dakilang kalooban sa Biblia. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, at sumasampalataya kami na iyon napatawad ang aming kasalanan at nadinig po ang aming mga panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay? Muli po, para po sa mga bagong tutok, ang inyo pong lingkod, Brother Denmar Santiago, ay inyo pong makakasama sa buong isang oras na pagtalakay sa mga issue at mga usapin patungkol sa Biblia at sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Dito po yan sa ayon sa Nasusulat Ministry. Ngayon po ay Hulyo 28, taong kasalukuyan, mga kapatid, at tayo ngayon ay kasalukuyang bumabangon pa rin sa nanalasang habagat at bagyong Karina dito sa Metro Manila. No? Dalangin natin, mga kapatid, na ihadya muna ng Panginoon ang lahat ng mga bagyo na maaaring dumating sa Pilipinas hanggat hindi pa nakababangon ang ating mga kababayan. No? Kawawa naman kasi. No? Kabilang tayo, mga kapatid, na sinusubukan nating mamuhay ulit ng normal pagkatapos ng malawakang pagbaha na nangyari dito sa Metro Manila. No? Kamusta po kayo? At ako naman po ay nasa maayos sa kalagayan. Ang inyong pong lingkod ay nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon at syempre gayon din sa ating nabisitang iglesia nitong nakaraang Sabat, ang Santa Filomena SDA Church dito po sa banda sa San Pablo, Laguna. No? Maraming salamat Brother Peb Windalida sa mga kasawang elders diyan sa ating simbahan. Gayon din kay Pastor, no, yung ating Pastor Cesar Aguilar, no. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy, pag-imbita at yung inyong pag-welcome sa akin, no, sa inyong magandang simbahan, no. So ngayon, mga kapatid, tayo ay dadako na sa ating pag-uusapan sapagkat marami na naman kasing mga lumulutang ngayon sa mga panahong ito na kontrobersya, no, na ating tatalakayin at lilinawin sa mga oras na ito, mga kapatid, no. At dumarami ang mga offshoots ngayon, dahil kapag po pala ang isang pigsa ay tinitiris mo, ay lalong lumalaki, no, katulad nung ginawang pagtitiris ni Pastor James Lubrico sa mga isdarm nitong nakaraang Abril, no. Nung tiniris, lalong lumaki, no. Ganun yung pigsaya, no. Kapag tinitiris mo, lumalaki siya kasi nai-infect siya, no. So ayan po, no, mga kaibigan, no. So binabati natin ang lahat ng ating mga manonood saan man kayong panig ng mundo, no. So sa ngayon, mga kapatid, ay aaralin natin ito tinatawag natin sa pananampalataya nating mga ilaw or liwanag
na siyang tanglaw ng ating iglesia. No? Mayroon po tayong dalawang ilaw sa ating simbahan. No? Ito po yung tinatawag nating greater light and lesser light. No? Para po sa kaalaman ng marami, no? Ang greater light ay ang ating Panginoong Hesus. No? Sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, no? Siya ang ilaw ng sanglibutan. Ano? Siya ang ilaw ng sanglibutan na tinanggihan nga ng sanglibutan according kay Juan. At itong ilaw na ito, mga kapatid, ay sabi sa aklat ng mga awit, siya ay ang lampara, no? The light of my feet, no? The lamp of my feet, no? So, ito yung tinatawag nating gabay natin sa ating mga tinatahak na mga landasin sa ating buhay, no? Ating Panginoon Kristo. Sapagkat kung wala ang ating Panginoon Kristo, ay wala tayong magagawa sa ating sarili. Ano? At ang second light na ito ay ang tinatawag nating spirit of prophecy, no? So para sa kaalaman ng lahat, ano ba itong spirit of prophecy? No, gusto ko pong unang basahin ito dito po sa aklat po ng Revelation sa kapitulo 12, basahin po natin. Apokalipsis 12 sa bersikulo 17, ganito ang sabi. No? Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang makipagdigma sa nalabi sa mga binhi ng babae. Ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at may mga patutuon ni Jesus. No, dito sa talatang ito, ang tunay na bayan ng Diyos sa aklat po ng Apokalipsis 12:17, ang bayan ng Diyos ay lumalarawan sa isang babae na naramtan ng araw at siya ay kinokoronahan, mga kapatid, ng 12 bituin at ang kanyang mga paa ay nakatapak sa buwan. Alam naman po natin na ito ay sumasagisag sa ating iglesia na lumitaw ng sa mga huling araw o sa mga wakas ng panahon. No, ito itawag nating times of the end. No, ayan. So, itong babaeng ito o ang iglesia, na kumakataon sa iglesia, anya sabi ng apostol na si Juan, no, ito ay ang mga sumusunod sa utos ng Diyos. No, take note po sumusunod sa utos ng Diyos, no? At may mga patutuon ni Jesus. Ang sumusunod sa utos ng Diyos, mga kapatid, ito po ay nangangahulugang hindi nagbabago ng utos. No, hindi po kasali dito yung lumalabag sa utos. At hindi kasama dito yung binabago at pinapalitan ang utos. Kaya ang bayan ng Diyos, mga kapatid ko, no, ay maliwanag. Babasahin natin dito sa Apokalipsis 14. No, Apokalipsis 14. Ang bersikulo po ay 12. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Apokalipsis 14, ang talata po ay 12. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, no? Sabi dito, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay, mga nangamatay na nasa Panginoon. Mula ngayon, oo, sinabi ng Espiritu, sila'y nagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. No? Narito ang panawagan para sa mga pagtitiis ng mga banal, sa mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. No? So maliwanag dito, ang bayan ng Diyos, no, sila'y nagkakaroon ng mabuting paggawa at sumusunod, mga banal na sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. No? Sa madaling salita, mga kapatid, ang bayan ng Diyos ay 2 beses na iniulat ni Juan na sumusunod sa bayan ng Diyos. Sumusunod ang bayan ng Diyos sa utos ng ating Panginoon. Ngayon po, mga kaibigan,
Ano naman yung ating mapapansin pa, no? Dito po sa ating binasang talata, no, mababasa po natin na mayroong tinatawag na patutuo ni Jesus. Ano ba itong patutuo ni Jesus na binabanggit ng Ebanghelistang si Juan? Ang sabi po dito sa Apokalipsis 19, no, tatalon lamang po tayo ng talata, no? Apokalipsis 19, dito po sa versikulo 10, ganito po ang ating mababasa. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan sapagkat ako'y kapwa mo alipin na kasama ng iyong mga kapatid. No? At mayroong patutuo ni Hesus Kristo. Ni Jesus, sa Diyos ka sumamba sapagkat ang patutuo ni Jesus ang espiritu ng propesiya. No, kapag sinabi po natin na patutuo ni Jesus, ito po ay tumutukoy sa espiritu ng propesiya. No, ang Diyos po ay nagkaloob sa iglesia ng propeta. No, gaya po ng ating mababasa sa Efeso 4:11 hanggang 12, no, na siyang ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang bayan upang ang hiwaga, no, ayon sa Amos kapitulo 3 versikulo 7 ay maghahayag, mga kapatid, maghahayag ng hiwaga ng salita ng ating Panginoon, no, yung mga hindi pa na i-reveal ng mga bagay, no, yung mga tinatawag nating present truth, no. Ayan. So, basahin po natin yung Efeso 4:11. Ganito ang ating mababasa. Kaya't sinasabi ko ito sa inyo at pinatutunayan ng Panginoon na sa inyo at sa inyo'y lumakad kayo sa lahat, lumakad na gaya sa lahat ng mga hintil na kanilang naganap, no, ang kanilang mga sariling pag-iisip, no, at nagsalita ang kanilang mga Efeso 4, nagkamali tayo talata, Efeso 4, basahin natin ito, may nag-comment, no, ayan, so Efeso 4, no, ang sabi diyan 4:11, okay. Mamaya basahin natin yung inyong mga komento, no? 4:11. Sabi po dito, okay, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, ang iba'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, ang iba'y mga pastor at mga guro upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo. So ipinagkaloob ng ating Panginoon sa iglesia ang mga propeta upang, sabi ni Apostol Pablo, ay magpapatibay sa ating iglesia. No? At ano po sabi, maghahanda sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po mga kaibigan, naintindihan po natin na ang spirit of prophecy ay tumutukoy o ang tinatawag natin espiritu ng propesiya ay tumutukoy sa mga propeta, no? Dito po para po maliwanagan tayo, ano ba yung sinasabi natin? Kasi yung spirit of prophecy ay maaaring tumukoy sa sulat ni Ginang Ellen White, no? At mga sulat ng mga propeta sa Biblia, no? Ito po ay tumutukoy sa salita ng ating Panginoon. Pagka sinabi natin spirit of prophecy, ito ay tumutukoy, mga kapatid, sa kabuuan sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi, patutuo ni Jesus, no? Atin pong basahin dito po sa ikalawang Pedro, sa talata po ng 1, talata po ay 10. Ganito po ang ating mababasa, no? Ito, no? 1:10. Wait lang, ha? Okay.
Okay, basahin po natin ito. Kasi mahalaga ito, no? Unang Pedro, okay. Okay, 2, no? Basahin natin sa 2. Okay. Ito mga kapatid, ang sinasabi natin, kapag ka ang isang tao, okay, may nag-comment, good evening daw sabi ni Brother Jules Vicente Baran, no, ng mga taga Mindoro, mga kapatid. So binabati namin kayo diyan na mga kapatiran natin diyan po sa Mindoro, mga kapatid, ano? Dito mo sa unang Pedro, basahin po natin. Dito po sa talata po ng Kapitulo 2, no? Kapitulo 2, mga kapatid, no? Ito, basahin po natin. Ito po kasi, mga kapatid, pag sinabi nating spirit of prophecy, no? Tumutukoy sa pangkalahatan ito eh. No? So hindi po natin pwedeng baguhin ang pinaka nito, no? Kaya sabi dito mga kapatid, ganito sabi. Nasa na ba itong talatang ito? Okay. So ngayon, babalikan po natin 'yan, no? Okay. Tingnan natin. Okay? So dito mga kapatid, pag sinabi nating spirit of prophecy, yung mga espiritu na siyang gumabay sa pagsusulat sa mga propeta at mga apostol ay siya ring espiritu, mga kapatid, na gumabay, no, sa ating hinirang na propetisa na si Ellen White, no? Isa lang naman po 'yun eh, no? Ayun, no? According po dito sa ikalawang Pedro 1:20 hanggang 21, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya, no? Na walang propesiya sa kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya kailanman, no? Kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyukan lamang ng Espiritu Santo ang magsasalita mula sa Diyos. No? Maliwanag po mga kaibigan na ang spirito ng propesiya ay tumutukoy sa salita ng Diyos, no? Ang Espiritu Santo na gumabay sa mga propeta at mga apostol na nagsulat po ng banal na kasulatan ay siyang tinutukoy na espiritu ng hula, no? Kung sino man ang naggabay sa mga ito ay gayon din ang naggabay. Naniniwala tayo mga Seventh-day Adventist na iisang espiritu. Kaya nga po sabi sa Efeso 4, balikan po natin yung Efeso. Sabi ng Efeso 4:4, ganito ang ating mabasa, Efeso 4:4, no? Efeso, may isang katawan at isang espiritu. Kung paano kayo tinawag, na tinawag sa pagkakaisa sa pagkatawag sa inyo. No? So iisang espiritu lamang ang gumabay sa mga nagsulat, no, at nag-akda ng Biblia. Gayon din ang sulat ni Ellen White, mga kapatid. Now, ito yung tanong natin eh. Since pareho po, no, i-establish natin, iisa lamang po ang espiritu na gumabay sa mga propeta sa Biblia. At isa rin ang espiritong gumagabay kay Ellen White sa pagsusulat ng kanyang mga aklat. Ngayon, ang tanong po natin, mga kaibigan at mga kapatid, pantay nga ba ang sulat ni Ellen White at ang Biblia pagdating sa tinatawag nating biblical inspiration? No, sa theology po ito ay tinatawag na biblical inspiration. Kasi mayroong mga nagsasabi na ang sulat ni Ellen White is tinatawag nating lesser light at ang Biblia is greater light. No? Mga kapatid, no, kung iisipin natin,
na iisang espiritu lamang ang nag-guide sa ating propetisa na si Ellen White at sa mga propeta na siyang kinasiya ng Panginoon upang ipakita sa atin ang hiwaga ng banal na kasulatan. Lumilitaw po dito talaga, mga kaibigan, na ang sulat ni Ellen White ay kapareho ng timbang ng Biblia at kanyang mga sulat sapagkat isa lamang ang Diyos na may akda at si Ellen White ay tinta lamang ng Diyos. So, kaya halimbawa, ang 10 utos. Bagaman si Moses ang sumulat sa bato ng 10 utos, hindi nangangahulugan na ito'y kautusan ni Moses. Hindi ito nangangahulugan na kautusan ni Moses. Pagkos kung si Ellen White nagsulat noong kanyang mga libro, hindi ito libro ni Ellen White. Libro ito ng Diyos. Ang Diyos po ang may author nito. At gayon din po ang banal na kasulatan na pinasulat lamang ng ating Panginoon. Iisa lamang po ang author ng banal na kasulatan at ng Spirit of Prophecy ng mga libro ni Ellen White. Ngayon po, ang tanong ko po kasi diyan, ang tanong po ng marami, katulad ko, na nais ating maintindihan. Bakit naman sinasabi, Brother Denmar, sa ilang mga pagkakataon, katulad sa The Great Controversy, may aklat po ba kayong ganito? Kung wala pa po ay pwede po kayo humingi sa akin. Ito po, The Great Controversy. Yan, The Great Controversy. Ito po, Okay. Ang sabi po dito sa The Great Controversy, sa page 591, walang iba kundi ang nagpapatibay ng isipan ng mga katotohanan ng Biblia ang tatayo sa sa huling malaking labanan. Dito po, mga kapatid, ay wala po tayong mababasa sa sulat ni Ellen White kasi ito po madalas na gamitin upang ibaba ang sulat ni Ellen White cases sa Bible. So, makikita po natin na walang sinasabi dito na mas na hindi maaaring maging batayan. Kasi sabi dito, walang iba kundi yung mga nagpatibay ng kaisipan ng mga katotohanan ng Biblia ang tatayo sa huling malaking labanan. Walang anyang iba na makatatayo sa huling labanan kundi yung nagsitibay sa sa katotohanan sa Biblia. Mga kapatid, halimbawa itong libro po ni Ellen White, ito po ay naglalaman din ng mga salita ng ating Panginoon mula sa Biblia. Lagi nga pong itinutulak ni Ellen White ang kanyang sarili, mga kapatid, sa papunta sa Biblia. Yung kanyang mga sulat ay itinutulak niya ang mga mambabasa doon po sa sulat na nasa Biblia. Hindi po siya nagkiklaim, mga kapatid, na kumbaga ito lamang ang babasahin ninyo. Hindi po. Lagi niya pong sinasabi, itinuturo ang mga tao doon po sa Biblia. Ngayon po, sa isa pang instances, ang sabi dito sa The Counsels for the Church, page 29, the Ellen White writings elevate the law of God and ever lead men and women in the Bible in its entirety. She points out to the Bible as a sole rule of faith and practice and as the greater light to which her writings the lesser light. Dito po mapapansin natin, mga kaibigan, ng pagtawag ni Ellen White sa kanyang sarili na lesser light at ang Bible is a greater light. Subalit, ayun nga, mga kapatid, ang ating verdict, ang Biblia at ang sulat ni Ellen White ay magkapantay, mga kapatid. Bakit? Kasi isa lamang po ang espiritu na gumabay kay Ellen White, At isa lang din ang Diyos sa sumulat ng
o umakda ng Biblia at ng Spirit of Prophecy, mga kapatid. Di isa lamang. So bakit natin kailangang pagbalansehin ito na hindi magkapantay? Magkapantay po ito, no? Sapagkat ang lahat ng ito ay sa Diyos. Ngayon, naintindihan naman natin eh. Pero ano ba yung gusto natin linawin, no? Yung greater light ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pagka pinantay natin si Ellen White at ang ating Panginoong, mas mataas ang ating Panginoong kay Ellen White. Kaya nga po siya tinatawag na the lesser light. No? Hindi po yung mismong aklat ang tinatawag na lesser light. Ang tinatawag po si Ellen White. No? Si Ellen White ang lesser light at si Hesukristo, pagka kinumpara natin ng Panginoon, greater light. No, kasi isa lang naman ang may akda nito eh. Ang sabi ng Biblia, sa 2 Pedro 1:20-21, walang propesiya na dumating mula sa kalooban ng tao. No, kundi, inudyukan ng Espiritu Santo. Pareho lamang naman pong inudyukan ng Espiritu Santo at isang Diyos lang din naman na nagpasulat kay Moses ng 10 utos at kay Ellen White na nagpasulat din ng aklat. No? So ito po yung maliwanag na indikasyon, mga kapatid, na magkapantay nga po, no, sa biblical inspiration. Nakakaiba lang pagka ang iyong pinagkumpara ay ang ating Panginoon Kristo at si Ellen White. Yan po ang tamang pag-interpret ng sulat po ni Mrs. White, no, mga kaibigan. So basa po tayo ng comments, no? Sabi ni Sister Gigi Buenaflor na bondad sa taga Laguna, no? San Pablo, Laguna. Ayan. So, binabati po namin kayo dyan at maraming salamat po sa inyong pag-iimbita sa inyong abang lingkod itong nakaraang Sabat, no? Ayan. So, binabati natin yung ating mga kapatiran dyan. Ngayon po, mga kaibigan, pansinin po natin ito. Okay. Pansinin po natin yung sinasabi ng ating fundamental beliefs, no? Papasahin ko po, no? Fundamental beliefs natin. Dito po sa, sundan po ninyo ako, dito po sa page, no? Wait lang, tingnan po natin kung anong page to. Ito, fundamental beliefs number, okay. Ito is number 18, no? The gift of prophecy. The scripture testifies that one of the gifts of the Holy Spirit is the prophecy. The gift is an identifying mark of the remnant church, and we believe it is manifested in the ministry of Ellen G. White. Her writings, sabi dito, no, yung kanyang mga sulat, mga kapatid, no, her writings speak with prophetic authority. Speak with prophetic authority and provide comfort, guidance, no, correction, and ano pa? Sabi dito, correction and instruction to the church. No, ayan na po sabi, no. Then sabi dito, they also make that the Bible is a standard by which all teaching and experience must be tested. No, ito po yung sabi sa ating 28 fundamental beliefs, no. So mapapansin po natin, tinatawag po dito si Ellen White na prophetic authority. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, pantay nga po talaga eh. No? Yung sulat nga po ni Ellen White at saka yung Biblia, pantay nga po sa authority. Bakit? Sapagkat itong sulat ni Ellen White at itong Biblia, isa lang naman ang author, ang Diyos. No? Ang Diyos naman ang author dito, si Ellen White lang naman ang nagsulat. Hindi siya ang author. No, sinabi lang sa kanya ng Diyos, ito ang isulat mo. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na hindi tayo Bible alone. No? Pagka sinabi kasi nating Bible alone, let us make this clear, mga kapatid. No? Ngayon,
Balikan po natin yung sinasabi po dito sa aklat po ng Efeso. Sa Efeso 4, basahin po natin balikan po natin yung ating binasa. Ito po sa Efeso 4, talata po ay 11, mga kapatid, no? Balikan po natin yung ating binasa kanina, no? Okay. Dito po sa Efeso 4:11. Ganito po ang ating mababasa, Efeso 4:11. No? Ayan, hanapin natin. Okay, sabi po dito, Efeso 4, ang talata po ay 11. Ito po sabi dito, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghilista at ang iba'y mga pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod at sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. No, mapapansin po natin, no, sabi paghahanda sa mga banal sa paglilingkod, no? Sabi dito, no, sa paglilingkod, sa gawain ng paglilingkod. No, kasi po ito si Ellen White po ang siyang magpapakilala sa ating Panginoon. Gaya ng ginawa ng mga propeta ng Biblia, ang mga propeta po ng Biblia ang siyang nagpapatotoo sa ating Panginoon Kristo. Ano po ang katunayan? Ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat ng Juan. Dito po sa 5, basahin po natin. Juan 5:39. Ito po ating mababasa. Juan 5:39. Ako, mga kapatid, binabati natin yung mga nanonood natin ng mga kapatiran dyan sa San Pablo, Laguna, no? Alam nyo na ang sagot sa ating tinatalakay, kasi kahapon natalakay natin ito sa inyo. Pero sa ngalan ng pag-aaral ng iba nating mga kapatid sa ibang iglesia, ay inuulit natin. So, Juan 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga ito ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. No, ano ba yung mga kasulatan? Anya na sinasabi ng ating Panginoong Kristo na magpapatotoo in behalf sa Kanya. No, dito po natin mababasa yan sa Lucas 24. Lucas 24, ang talata po ay 44. Ganito po ang ating mababasa. No? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ito ang aking salita na sinabi ko sa inyo upang inyong matalastas na kailangang matupad ang lahat ng mga sinasabi, mga bagay na sinasabi na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses at ng mga propeta at ng mga awit. No? Yan. So, kinakailangan na matupad ang mga sinasabi ng mga aklat ni Moses, mga awit, at ng mga propeta na ang ating Panginoon Kristo ay, sabi dito, na sinasabi sa kanila ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay muli sa ikatlong araw. No, mapapansin po natin na talagang ito po ang salita ng Diyos sa Biblia ang siya nagpapatotoo sa ating Panginoon. No, kaya nga po si Ellen White ay kinakailangan din natin bilang propeta katulad ng binabanggit ng Biblia na ang propeta ang siyang magpapakilala o maghahanda sa mga banal sa gawain ng paglilingkod sapagkat sa papaanong paraan tayo makapaglilingkod sa Panginoon kung hindi natin alam, mga kapatid ko, na ang ating Panginoon Kristo. No? Paano natin makikilalang lubos ang ating Panginoon Kristo kung hindi tayo sasangguni sa mga propeta. No? Hindi tayo makapaglilingkod sapagkat hindi natin makikilala yung ating
pinaglilingkuran. No? Gayon din ang sulat ni Ellen White, no? Ang sulat ni Ellen White ay siyang magpapakilala sa atin sa ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya mahalaga po ang pagsampalataya sa propeta, mga kapatid. Ngayon, ito pa nga mga kapatid, no? Ang ating propetisa, no? Nagsasabi siya na we are still Bible alone. Kahit na meron tayong sulat niya, we are still Bible alone. Bakit? Kasi ito mga kapatid, no? Sabi po dito sa Early Writings, page 76, I commend to you the reader that the word of God as the soul, no, as the rule of your faith and practice. By that word, we are to be judged. No, according kay Ellen White, no, ang sulat sa Biblia o yung mga aral ng ating Panginoon Diyos mula po sa Biblia ay siyang ating batayan ng pananampalataya at ng ating mga ginagawa o practice, mga kinauugalian, no, gaya ng pangingilin ng araw ng Sabat. At dito anya tayo hahatulan ayon sa ilaw o light na ating natanggap mula dito po sa banal na kasulatan. No, ngayon po, sabi pa po dito sa The Great Controversy, sa page, ano ba ito page na to? 595, no? The Spirit of Prophecy, Volume 4, page 411. Ganito sabi, no? But God will have a people upon the earth to represent the Bible, and the Bible only as a standard of all doctrines and basis on po mga kaibigan, na ang lahat ng doktrina ng Seventh-day Adventist ay hindi po nakabase sa mga sulat ni Ellen White, kundi sa Biblia. Ito po ang definisyon ng sola scriptura, yung ating kaligtasan at yung ating pananampalataya at yung ating mga doktrina ay nakabase lamang po sa banal na kasulatan. Hindi po kabilang dito ang sulat ni Ellen White. Kaya huwag niyo pong gawing doktrina ito. Parang awa niyo na kayong mga reform, no? Sana naman kilalanin ninyo itong sulat ni Ellen White sa The Great Controversy. Kayong mga offshoot kayo, no? Mahilig naman kayo magbasa ng mga aklat ni Ellen White. Ewan ko lang kung bakit kasi, no, sa dami ng inyong binasa, ay hindi nyo nabasa man lang ito nasa Great Controversy na page 595, no? Bakit hindi nyo po nabasa? Ayan, no? Kita po ninyo ha, 595. Bakit hindi nyo po kasi binabasa yung aklat po kasi ni Ellen White, no? So, hindi ko alam kung nilagtawan ninyo or inignore ninyo yung sulat ni Ellen White, no? Kayo pa man mga kapatid, ito po yung ating paniniwala, no? Na ang sabi po dito, sa banal na kasulatan naman po tayo, dito po sa Isaias, sa 34, kapitulo 34, versikulo po ay 16, ganito po ang ating mababasa, no? Inyong talastasin o saliksikin ang aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang nangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. No, so maliwanag po no, ang salita ng ating Panginoon ay hindi magkukulang. Ito po ang Bibliang ito ay sapat na. Bakit po may Ellen White writings? Dahil nga po, no, si Ellen White ay pinagkaloob sa iglesia upang ipakilala ang ating Panginoon at maging pagpapatibay sa iglesia base po sa Efeso 4:11 hanggang
12. Kinakailangan po ang isang propeta upang patibayin ang ating iglesia. No, katulad ng ating ginagawa upang maging gabay, counsel, no? Nagpapayo katulad ni Agabus, no? Kay Apostol Pablo. Yan ito po ang ating mababasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa Kapitulo 21, Kapitulo 21, ang talata po ay 11. 21, 11. Ganito po ang ating mababasa. Kapitulo 11. No? Ayan. Okay. Habang naroroon kami ng ilang araw, isang propeta nagngangalang Agabus. Agabus ang dumating. Ang dumating sa amin. At paglapit nito, sa amin, kinuha niya ang kanyang sinturon. Sinturon ni Pablo at ginapos niya ang kanyang sariling paa at mga kamay at sinasabi, ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo na gagawin ng mga Hudyo sa Jerusalem. Ang lalaking may-ari ng sinturong ito ay sa kanyang ibibigay sa mga kamay ng mga hintil. Ang propeta Agabus ang nagbigay ng babala kay Apostol Pablo na siya ibibigay sa mga hintil. Kumbaga, pag pumunta si Pablo sa Jerusalem, siya ikukulong doon ng mga Romano. Na siyang nangyari nga at natupad yung sinasabi ni Agabus. Gayon din ang gawain ng kapatid na Ellen White. Siya po'y gumagabay sa ating mga leaders, at sa ating buong iglesia upang ang iglesia ay magkaroon ng babala, lalo na sa parating na tinatawag nating Global Sunday Law, mga kaibigan. Kasi paparating na ito at ito'y hindi ito basta lamang sinabi ni Ellen White sa The Great Controversy, na mayroong paparating na Global Sunday Law at sa pamamagitan ng Vatican at ng US President, ang US President po ay magkakasa ng isang pagsasabatas ng Global Sunday Law at magkakaroon ng economic sabatad sa lahat ng mga bansa upang mapahirap yung mga bansa lumuhod sa harapan ng Estados Unidos at ipagbawal ang pagbili ng ilang mga produkto sa ekonomiya, na siyang magpapahirap sa mga bansa. Ang tawag po dito, economic sabatad, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang ikalawang hayop ay magsasalita sa kapangyarihan ni Satanas at ito po sa pamamagitan ng US Congress, mga kapatid. Ito po ay magaganap sa hinaharap. At ito po ay pinatutuhanan ng propeta nating si Ellen White. Kaya po mahalaga po na mapakinggan at maniwala rin po tayo sa ating propeta na si Ellen White, mga kapatid. Okay? So, galing ito sa Mindanao. Si Brother Influensya Biblica, So, magandang gabi din po sa inyo, So, ayan, na-establish natin na we are still Bible alone, but with the help of Ellen White, we can say that Ellen White is helping us to understand the Bible. Kasi sabi nga ni Ellen White, hindi nyo na kailangan yung aking mga sulat kung nagbabasa lang kayo ng Biblia. Hindi nyo kailangan yung sulat ni Ellen White kung nagbabasa kayo ng Biblia. Sapagkat, mga kapatid ko, hindi nyo po kailanganin yung sulat ni Ellen White. Kung kayo po ay nagbabasa lamang o kayo masikap na nagbabasa lamang ng Biblia. Kasi si Ellen White ay magtuturo sa ating Panginoon at sa Biblia. Pero kung nagbabasa kayo ng Biblia, hindi nyo na kailangan pang tulong ni Ellen White. Kung kayo lamang ay masikap na nag-aaral ng Biblia. Subalit hindi. According dito sa ating question and answer,
Seventh-day Adventist question and answer dito po sa page 8, no? Page 89, no? Mula po ito sa Adventist website, no? Sa adventist.org. Sabi dito, we do not regard the writings of Ellen White as addition to the sacred canon of the scriptures, mga kapatid. Hindi, ang sulat ni Ellen White ay hindi dagdag, hindi po ito karagdagan, hindi po ito doktrina, hindi po ito test of fellowship, no? Yan. So hindi po ito hindi po ito hindi po ito tawag dito. Hindi po ito another Bible na tulad ng Book of Mormons na ginagamit ng mga ating mga kapatiran na Mormons na itong libro nga ni Mormon ay ginagawa nilang doktrina. No? Hindi po ito kasama sa ating doktrina. Ulitin ko, hindi ito doktrina. Ang sulat ni Ellen White, hindi doktrina. Kaya wag niyo pong ipagpapalagay na ang sulat ng propeta doktrina. Wag niyo pong kino-quote itong sulat ni Ellen White. Quote kayo ng quote na kayo mga offshoot kayo, quote kayo ng quote, pagkatapos ginagawa niyong requirement o dogma. No? Kasi pag sinabi natin dogma, required diba? Required. Halimbawa, may nabasa kayo na labag sa araw ng Sabat at pag-iinit ng tubig. Hindi na kayo maliligo. Ano? So, may nabasa lamang kayo, hindi nyo nilalagay yung konteksto. Ano? So, ating pag-aralan, no? Ating pag-aralan itong sulat ni Ellen White. No, ngayon, ano ba, no? Ito pong sulat ni Ellen White, mga kapatid, ay mayroon po itong hangganan. No? Pagdating po sa application, paano po natin i-apply itong sulat po ni Ellen White? No, ito po yung sulat ni Ellen White. Okay. Ang sulat po ni Ellen White ay may hangganan sa application. No, for example, Testimonies for the Church, no? Page 9, no? Paragraph 138, no? In her 1909 declaration, she make it clear that we are not to make use of the flesh food as a test of fellowship. No? She never at any time even repeatedly suggested such as extreme stance. Instead, she recognized that a strict vegetarian diet was not always a practical possible of all in the parts of the world. No, katulad po nitong vegetarianism, hindi po ito maa-apply sa ibang mga lugar. Halimbawa, sa mga mayelong lugar, hindi po ito pwedeng tubuan ng mga gulay at mga prutas, no? Sapagkat iba po ang klima doon. Ano, iba't iba ang uri ng lupa na mayroon sa iba't ibang mga bansa, no? At hindi rin po applicable sa lahat ng tao. Kaya po dito sa Counsels and Dietary Foods, page 394, no? A meat diet is not the most wholesome of diets, and yet I would not take the position that the meat should be discarded by everyone. Those who have feeble digestive organs can often use meat when they cannot eat vegetables, fruits, or forages. No? So, hindi po lahat, no? Hindi po ina-advise si Ellen White sa lahat na gawing diet, no? It is not a wholesome diet, no? Ang vegetarianism, kumbaga hindi apply sa lahat ng mga tao, no? So, at hindi rin apply ito sa lahat ng pagkakataon. Sa manuscript releases number 852, page 2, no? Ellen White kept it no secret that under difficult circumstances and when she traveled or when she used, no,
to entertain in her travels, she ate some meat. No? So hindi sa lahat ng pagkakataon kasi may mga pagkakataon na kumakain pa rin si Ellen White ng karne. No? So ayan yung ating understanding, mga kapatid, patungkol sa sulat ni Ellen White. Hindi siya aplikado sa lahat ng panahon, hindi siya aplikado sa lahat ng tao, at hindi siya aplikado sa lahat ng pagkakataon. No? So yun po ang maliwanag na sinasabi. Kaya nga po hindi ito maaaring gawing doktrina. No? Ang sulat ni Ellen White ay hindi pwedeng maging doktrina sapagkat hindi applicable sa lahat ng tao, hindi rin applicable sa lahat ng pagkakataon, at hindi rin applicable sa lahat ng lugar. No? Tanging ang bayan ng Diyos lamang ang pinaglilingkuran ng propetang si Ellen White. No? Dito lamang po yan sa loob ng Seventh-day Adventist Church. No? So yan. So maliwanag po ang ating tinatalakay, no, na ang sulat ni Ellen White at ang Biblia ay magkapantay in authority. Ang tawag nga po ay prophetic authority base po sa ating fundamental beliefs. At ang ating Biblia ay tinatawag itong authoritative source of truth dito sa ating 28 fundamental beliefs. No? Sapagkat iisa lamang po ang espiritu na bumabay kay Ellen White at sa mga propeta na nasa Biblia, mga kapatid. So binabati natin si Brother Early Strickland na taga Nabotas. Tama ba ako? Taga Nabotas. Ano? So binabati natin yung iglesia natin sa Nabotas. No? Ayan. So ayan. So sana maliwanag po sa inyo ang ating tinalakay ngayong gabing ito, no? Ayan. So mayroon pa po ba kayong mga katanungan, ano? Okay, basahin natin yung mga comments. No, baka kayo yung magtampo eh. Okay. So they have the same, no? They have, tama yan, Brother Influential Biblica, no, na ang nagsulat, no, tinta lang naman si Ellen White eh. Kumbaga, sabi nga natin kanina, yung kautusan ni Moses or yung 10 utos, sinulat ng Diyos eh. Pero hindi kay Moses yon, sa Diyos yon. Kayo din yung aklat ni Ellen White, ang Diyos ang nagpasulat kay Ellen White. Therefore, sa kanya yon, hindi kay Ellen White. Kaya nga pantay eh. Bakit? Kasi si Moses propeta, pinasulat ng 10 utos, si Ellen White pinasulat ng Spirit of Prophecy. So therefore, pareho silang pantay. Kasi tinatawag na prophetic authority at yung isa ay authoritative source of truth. No? So pantay lamang ho, no, mga kapatid at mga kaibigan. No, sana ay maliwanag po sa atin ang ating naging pag-aaral. No, para po sa replay ng ating discussion for tonight, mga kapatid at mga kaibigan, kayo po ay magpunta sa aking YouTube channel, please lang po, no. Tulungan niyo po akong makaabot sa aking threshold na $100 upang ma-monetize na yung ating YouTube, no? So, yun lamang po, mga kapatid. Tinanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Brother Denmar Santiago, at mag-follow sa ating Facebook page na Ayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid. At para po sa mga imbitasyon po ninyo, pinapaalam ko po na ang aking available schedule na lamang is 3rd week of September and whole month of October, November, and December. Mga kapatid, ilang Sabat na lang po, no? Ilang Sabat na lang, bagong taon na. Yan, at Pasko na naman. At magtatalo-talo na naman tayo sa Pasko, no? Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang pananampalataya natin, bagaman minsan hindi tayo nagkakasundo, no, ang Panginoon ang siyang nagsasaayos, no, at sumasagot sa ating mga issue dito sa iglesia, no. Katulad nga nitong pagkakapantay ng SOP at saka ng Bible, maraming mga
maraming mga hindi marunong, no, umunawa at mag-aral patungkol sa comparison ng Bible at saka ng Spirit of Prophecy, no? Kayo po ay inanyayahan ko po sa ating pangwakas sa panalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin at pasalamat po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa at may-ari ng aming mga buhay. Panginoon, naikit po sa salitang salamat ang aming ibinibigay sa iyo, Panginoon, sapagkat muli na naman ay nagkaroon kami ng pagkakataon at panandalian, Panginoon, na makapag-aral ng iyong takilang salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming naging pag-aaral ay naging pagpapalat biyaya sa aking mga kapatiran, Panginoon. At ito po ay nakipagdagdag, pampatibay sa kanilang pananampalataya hanggang sa iyong muling pagparito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong gamitin ang inyong pong maliit na lingkod at ang programang ito upang maging kalinawan sa mga isyu ng aming pananampalataya, Panginoon, at sa pagdadala, Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon, sa iyong paanan. Hanggang sa iyong muling pagparito, Panginoon, sama-sama po kami, Panginoon. Tayo po, Panginoon, na aakyat po diyan po sa lupain o sa bayang banal na iyong ipinangako po sa bawat isa sa aming Panginoon. Ngayon po, Panginoon, ay may mga karaingan ng ating mga kapatiran, gayon din po ang iyong lingkod, Panginoon. Nawa, Panginoon, hindi ka po bingi at hindi ka po bulag, Panginoon, sa aming mga dalangin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang nakakatarok sa mga puso at isipan ng Panginoon. Siya nawa, Panginoon, ang aming panalangin ay yung dinggin mula dyan po sa iyong trono sa langit, Panginoon. Kung ito po ay iyong ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa iyo, Panginoon, at nananampalataya kay Panginoon na iyong patatawarin ng aming mga kasalanan, Panginoon. Kami po ay humihingi ng buong kapakumbabaan, Panginoon, na kami patawarin sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay? So, ayan mga kapatid, no? May humabol pa. Talaga, no? Wait lang. Okay. So, ito po may katanungan po dito. Okay. Basahin po natin, ano? Ano daw katanungan dito? Katanungan. Okay. Ang sabi ni Brother Arnold Makalinsang, no? Okay, Arnold Makalinsang, no? Bro, matanong ko lang, sino ba ang bato sa Daniel 2:35 hanggang 45? Nako, magandang tanong po ito, no? So, ayan po, no? Maaari, mga kapatid, no? Okay? Maaari na
maaari na sagutin natin itong katanungan ni Brother Arnold. Brother Arnold, kung nakikinig at nanonood ka pa, ay sa susunod na episode ng ating ayon sa nasusulat ay sasagutin natin ang iyong katanungan. No, so sa pansamantala ay tayo ay magkakaroon ng break, no, dahil ang ating programa ay 1 oras lamang, no, from 8 to 9, mga kapatid, ng ating programa. No, so sa susunod, no, maraming salamat sa mga katanungan. At least meron tayong ideya na sasagutin natin sa mga susunod na ating episode dito po sa Ayon sa Nasusulat Ministry. No, mga kapatid. So, sa ngalan po ng aking team na hindi ko po nakakasama ng napakatagal na panahon, si Brother Jason Dignos at saka si Brother Noel Pangantihon na taga Masbate at si Brother Mark Jobal Reyes na nandyan po sa Kabikulan, no? At ang iyong pong malita lingkod, Brother Denmar Santiago, na main host at creator ng Ayon po sa Nasusulat Ministry. Dalangin ko po na kayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa lahat ng iyong mga lakad sa buhay, mga kapatid. At kita-kita po tayo dyan sa Luisania, Laguna sa susunod po na Sabat. Maraming salamat po, no, mga kapatid, at magkita-kita po tayo sa Miyerkules. Meron pong debate dito sa ating page, no? At tayo po ang magiging moderator. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa aming platform, no? Muli po, God bless po sa inyong lahat at magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Viva Iglesia! Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yan. So, kayo mabuhay, mga kapatid. At sa ngalan din ng aking binabati ko yung ating mga kasama sa 3A Media at sa Advent Biblical International Ministry. Pagpalain kayo dyan, mga kapatid. At kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Yung po, no? So, I'm out, mga kapatid.